inside court or sa mga custodial Doon ka kumain. investigation. Sorry. Ito ay ginagawa Doon, sa loob para ng hindi korte maglaglagan. in terms of Bigyan mo kay iba. judicial confession. Kapag naman extrajudicial confession, ito ay outside the court, no? Ano kaya yung mga extrajudicial confession na yan? And in confession, pag sinabi natin extrajudicial confession, that is a confession in which mayroon ka ng evidences against sa'yo. Mamingay. Gaya ng mga corpus delicti, yung body of the crime. Doon mo na, Pia. Judicial confession. So, judicial confession, that is one made before a court in which the case is pending and in the course of the legal proceeding. Tandaan, kapag tayo ay nagkakandak ng judicial confession, that is in legal proceeding. Paano legal proceeding, ma? So, meron ka mga judge or merong mga lawyers na nakikinig sa'yo once na ikaw ay nagko-confess sa maling nagawa mo. Pia. Sa criminal act na iyong ginawa. That is a one of example of judicial confession. Inaamin mo sa korte, kaya sa isang room na kung saan nandun ang judge at lawyer from that crime na iyong nagawa. In terms of extrajudicial confession, that is a one made outside the court and and cannot sustain a conviction unless corroborative by evidence of corpus delicti. So, paano yung extrajudicial confession? For example, nahuli ka na nandun ka sa crime scene at hawak mo ang kutsilyo, tinataga mo si X. So, kung that time na ikaw ay nahuli na walang corpus delicti at duguan lang ang kamay mo, no? Kailangan mag-undergo ka ng mga custodial investigation and judicial confession. No, hindi pwede na may dala ka na kutsilyo, may dugo lang ang kamay mo, hinuli ka na. Nakagaling ka ng kasalan. Yung pala ikaw ay nagtatay ng baboy. So, hindi pwedeng damputin ang tao na gano'n kung walang nakikitang mga corroborative evidences na magsasabi na siya talaga ang naggawa ng crime. No? Hindi mo pwedeng hulihin ng isang tao na wala ka namang mga evidences na makikita. Ang tanging ebidensya lang na meron ka ay yung gulok o yung, diba ang gulok? Itak, no? Gulok, Tagalog na Tagalog, itak na meron ka. Na makikita mo sa kanya, na dala-dala niya habang siya ay naglalakad, tapos bulldog po ang kamay. No? Hindi mo alam, naghuli pala ng ibon. No? So, initak ang ibon. Ganun. So, corpus delicti, ano mga corpus delicti? That is referred to the body of the crime, active commission of the crime charge, the fact that the crime has been actually committed. So, kapag nakita mo totally yung tao na yon na nasa crime scene, hawak-hawak ang baril na pumatay doon sa biktima, pwede mo siyang damputin at mag-undergo kayo ng extrajudicial confession. No? Tanungin mo ang pangalan, kung kasi sa mga kinukuha, pangalan, lugar, sa taga saan ang suspect, no? And then saka mo sa custodial investigation. Hanapan ng prosecutor for the hearings na mangyayari sa loob ng korte. So that is one of the examples of extrajudicial confession. So kailan lang daw ba magiging valid yung mga confessions na ginagawa natin? Ano ang mga requisites for a valid confession? Bukod sa extrajudicial, bukod sa interlocking, bukod sa judicial confession, kailan siya magiging valid? So, magiging valid lang ang confession na ginagawa ng isang tao kung ini-express niya ito intelligent or categorical or voluntary na hindi siya lumalabas. There must be no violation of Article 3, Section 12 of the Constitution in which hindi ka pinilit, hindi ka sinaktan, o hindi ka tinakot para magbigay ng iyong confession laban sa magbigay ng iyong confession para mapatunayan na ikaw talaga ang suspect, no? Or ikaw ang isa sa mga witness from that crime. So, merong mga uri ng confession at dinidiscuss yan sa fundamentals of criminal investigation, no? Yung mga pinipilit
na mag-confess sa mga binabayaran o kaya yung mga tinatakot, yung Matt and Jeff confessions, no? Yung mga Matt and Jeff, may papasok ng police officer na mabait, tatanungin siya. Hindi, matapang muna. Tanong si Matt. Sisigaw, dinadaan sa pahiyaw o pasigaw. And then, papasok si Jeff at magiging mabait para mapaamin na kung siya nga ba talaga ang nakagawa ng krimen. That is a kind of confession. Pero pag ang confession ay ginawa in terms of violating the Article 3 and Section 12 of the Constitution, that is not valid for confession. Dapat voluntary din na siya ay magko-confess against sa suspect na yun. Kung siya ay isang witness or kung siya naman ang suspect, voluntarily siya nasusurrender sa police stations. Interlocking confession. So, it is a confession in a criminal case, so corroborative of each other as the imposed faith that they must have basis in fact. So, where the extrajudicial confession have been made by several persons charged with conspiracy and there could have been no illusion with the reference to several confessions, the fact that the statements are in all material respects identical is confirmatory of the testimony of the accomplice. Kung nagkaroon na talaga ng mga corroborative evidences at kailangan mo na talagang kung merong mga corroborative evidences at you are imposing your faith, patotoo na kayo talaga ang nakagawa ng krimen, that is an example of interlocking confession. Okay? So, there are previous conduct ng mga evidence or tinatawag natin na similar acts as evidence or known as the res inter alios act, alteri noceri non-defet part 2. Kasi kanina part 1 po yun. So, in this, one of the example of similar acts as evidence is, example nito, the accused Salvador Santos was charged with sale of prohibited drugs. So, siya ay na-charge ng prohibited drugs, si Salvador. The court trying the case convicted him of the offense. So, na-charge lamang siya, wala pang evidences, no? Na siya ay nagbebenta ng droga. At ang gusto ng korte, siya ay ma-convict from that crime na kanyang nagawa. One of the reasons of his conviction na ipapakita ng court ay yung kanyang mga previous records in selling prohibited drugs. Then he is most likely to have committed the present offense. So the court here in this case is not correct because it violated the rule of similar acts as evidence. So you are violating the rule of similar acts as evidence kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na dahil wala kang ibang mapakitang ebidensya na siya ay nagbebenta ng droga, only the other or only the previous records nung siya ay nakulong na nagbebenta talaga siya para lang siya ay makonvict. So that is violating the rule of similar evidence. Hindi mo pwedeng sabihin na yung tao na yun ay nagbebenta talaga ng droga kung wala ka namang ibang ebidensya. Only evidences na meron ka ay yung mga previous record na siya ay nakulong para lang siya ay makonvict. Kasi binabiolate mo yung rule na to, which is yung rule on similar acts as evidence. So, what is the basis of this rule? Ano ba ang basis nito? So, dito ang sagot, ano ba ang basis ng similar act, rule, o yung tinatawag natin na res inter alios acta, alteri noceri non-defet, rule. So, ang sagot lang dito is the fact that the person has committed the same or similar acts at some prior time does not mean na kinumit niya ulit yung same act from that time na ginawa niya. So, naiintindihan ba? Dumating si Sir Lee. So, ito
Ulitin ko ulit ha, yung acts, nasa na tayo? So, yun nga, yung rule ng similar acts as evidence ay isang uri ng isang uri ng ating batas ng evidence, rule section 35, rule 130, na hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na siya ay convicted person kung wala namang other evidences na ipapakita ang korte laban sa'yo. Only the evidence yung section 35 ng rule 130 ng evidence entitled similar acts, rule on similar acts as evidence, you are not allowed or hindi mo pwedeng sabihin, Tagalog mo, hindi mo pwedeng sabihin na isang tao ay nakagawa ng criminal or convicted person. Hindi mo pwedeng sabihin na si Gatdula ay drug lord. Ako lang to Hindi mo pwedeng sabihin na si Gatdula ay isang drug lord kung ang ipapakita mo lang ebidensya ay yung mga previous na kaso niya. Which is, yung previous na kaso niya is selling drugs. No? Kung walang other evidences ay ipapakita ang court. So, yun ang coverage ng module number 10 and 11 natin. Na-uploaded na sa inyong GCR. At kung hindi masyado maintindihan, na-upload ko na rin yung link. Tapos hanapin nyo lang yung part ng compromise agreement at saka yung admission by third party. Yung in-example ko dito, yun lang din yung example doon. Pero kung gusto nyo i-replay, pwede nyo po set yun. And also, the PowerPoint ay uploaded na rin. So, this time, may tanong ba kayo? May tanong ba? Madlang people. Wala naman. Wala na? O, Pablico,